Magandang umaga po. Kami po ang grupo po ni Fabian Tic at Justin Enriquez ng 2ACN at dito po kami upang talakayin ang tungkol sa katotohanan ng kahirapan. Ang katotohanan, sabi nga nila, ang magpapalaya sa'yo. Ngunit totoo ba ang katotohanan ang susi sa mga problema sa ating bansa? Ang katotohanan minsan ay nagdudulot ng mga mabuti at minsan ay napupunta din sa masasama. Para sa atin, ngayon, ang katotohanan ay nagtatago o minsan lumalabas sa ating mga paningin, ngunit hindi na natin ito nakikita. Lumalabas din ito sa iba't ibang bagay, ngunit sa mga ibang tao ay hindi ito pinapansin. Ang katotohanan ay magbibigay ng liwanag upang tagapin ang kasalukuyang kalagayan ng ating bansa. Sa kasalukuyan, panahon, tanggap ng mga Pilipino na ang kahirapan ay hindi kontento upang hindi sila kontento sa buhay dahil sa mga pangyayari at ginagawa ng mga gobyerno sa ating bansa. Isang problema ang kahirapan sa ating bansa. Sa kasalukuyan ngayon, hindi pa rin ng mga Pilipino ay nagkakaroon ng magandang buhay sa dami-dami ng pangako ng ating Pangulo noon pa. Sa gitna 6 na taon, may pagbabago pa kaya nangyayari? O iniisip na lamang ng Pangulo at mga gobyerno ang tungkol sa kanilang mga kapakanan? Sa panahon ngayon, kung saan ang teknolohiya ay lumalaganap, ang kahirapan ay nangyayari pa rin kahit ang mga pangako ng Pangulo ay magaganda. Hindi naman lahat ay nangyayari sapagkat ang iniisip nila ang kanilang kapakanan, hindi ang tunay na pangangailangan ng mga Pilipino. Sa ngayon, ang resulta nito ay kahirapan na kung saan ang katotohanan ay nasa paligid natin at ito ay bakas sa ating kapaligiran. Walang nagagawa ang gobyerno kahit ang mga proyekto nito ay para sa bayan dahil sa totoo lang, ang nakikinabang ay ang mga korap sa gobyerno. Isang halimbawa dito ay ang mga maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ang kahirapan sa ating bansa ay hanggang ngayon hindi pa rin nasusolusyonan. Kahit sinabi nila na maraming trabaho para sa ating bayan, wala pa rin nangyayari. Totoo bang kahit nga maraming trabaho, ay wala pa rin solusyon sa kahirapan o dahil kulang sa sweldo ang mga tao? Nilalaman ng dokumentasyon na ito ang tungkol sa mga opinyon ng mga tao tungkol sa gobyerno at sa kahirapan at sa kanilang buhay. Nandito ba ako? Nandito kami ngayon sa bayan ng San Mateo, Rizal, kung saan ang isang komunidad ng Barangay Santa Ana. Nakikita po natin, nandito po kami sa ilog at ang kanilang araw-araw na pamumuhay. Ngayon, nakikita nyo po sa akin likod ang tunay na itsura ng kahirapan. Maraming nagdaranas ng kahirapan sa ating bansa. Isang halimbawa nito ay nakikita natin sa likod. Maraming tao naghihirap ngayon, walang makain, kahit na sinasabi ng gobyerno na marami silang programa. Ito ang katotohanan na nangyayari, na kahit anong gawin nila, wala pa rin nangyayari kundi ang kahirapan na nangyayari sa Pinas. Kabilang ang Pinas sa isa sa mga mahihirap sa mundo. At sinasabi din sa survey na pinakita sa telebisyon na 45% ang hindi satisfied kay Gloria Macapagal Arroyo dahil sa kanyang serbisyo. At wala nangyayari sa kahirapan. 25% lang ang may tiwala sa kanya. Sa inyong nakikita ngayon, nakikita natin hindi pa rin sapat ang kanilang ikinabubuhay para masolusyonan para masustentuhan ang kanilang pang-araw-araw. Dahil sa kahirapang nararanasan natin ngayon. Nandito po kami kasama ni Kuya Raymond. Nandito po kayo para interviewin siya tungkol po sa naranasan po kahirapan ng ating bansa. Kuya, tingin niyo po ba, ano pong sitwasyon ng ating bansa ngayon tungkol sa kahirapan po? Mahirap. Kasi, maraming hindi nagtataas. And then, maraming tao na walang trabaho. Tulad ko, tataga rito. Kasi sa sinalan. Kontento po kayo po sa mga programa po ng gobyerno po para po sa atin? Hindi, kulang. Kung may gusto po kayong naisip parating sa Pangulo, ano pong gusto niyo? Hindi. Siyempre, mas mababang bilihin, di ba? Marami supply na bigas. Tsaka trabaho.
Yun po. Salamat, Salamat po. po. Nakikita po natin ngayon ang lagay po ng bayan ng San Mateo Rizal. At ito po ay Quezon City. Nakikita nyo rin po yung mga kabahayan ng Barangay Santa Ana, San Mateo Rizal. At ito po yung sinasabing yung pangarap na kahirapan para sa ating bansa. Ito nga po ba ang plano ng gobyerno para sa ating bansa. Nakikita po natin sa harap natin ngayon na kahit ganitong sitwasyon, mahirap tanggapin ang katotohanan na ganito talaga ang nangyayari sa ating bansa, na imbis na umaangat ay lalong bumababa dahil sa kahirapan. Nandito tayo sa ibang bayan sa Montalban, Rizal. Nakikita po natin ang ibang hanap buhay ng mga tao sa mga probinsya ng Rizal. Sa dito ay ang pangingisda at yung mga ginagawa nila sa lupa, binubungkal nila ito para gawing bahay. Pero sa totoo lang po, hindi sapat ang kanilang kinikita sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasama po natin si Ate Paz po at tatanungin po natin siya tungkol po sa lagay ng ating bansa. Magandang umaga po. Tanong lang po namin po yung opinion niyo po tungkol sa kahirapan na nangyayari po sa ating bansa po. Mahirap kasi marami nang nawalan ng trabaho. Diba? Pero kami naman sa akin, ganun pa rin ang ano kasi. Iba yung naman na masyadong hindi naman kami mahirap dahil sa palengke ako. Opo. Ganun po. Kasi nagtitinda ako na may pwesto kasi ako sa palengke. Kumusta naman po yung buhay niyo po ngayon? Pero hindi naman masyadong naghihirap. Makain din sa pang-araw-araw po. araw-araw. Tingin niyo po sapat po naman yung kinukuha niyo po sa pang-araw-araw? Oo. Sapat. Nakapagpaaral pang may college ako sa bunso, third year at saka isang grade 2. Ayun po. Tingin niyo po yung gobyerno po sa ating bansa po ay sapat po yung ginagawa nila para mas-resolve yung kahirapan? Hindi sa akin hindi. Bakit Kasi po? ano yan nga yung mga natatanggalan ng mga trabaho at saka yung mga kumpanya na di ba nagsasara gano'n. Kasi sa ibang bansa ay mga pinauwi dito sa Pilipinas na nagtatrabaho roon. Kung may masasabi po kayo si GMA po para ma-resolve, ano po yung masasabi niyo po sa amin? GMA. Dari mga po. Ang masasabi ko dyan, kanya, kasi ano matagal na kasi yan, di ba pinaano na siya. Opo. Para iba naman dapat tayo ng presidente para kung sa kanyang yung tao ayaw na sa kanya, diba? Para naman ang gusto na kasi natin na yung magbago, di ba? Opo. Yun. Yun po. Salamat po. Maraming Salamat po. Magandang umaga po. Kasama naman po natin ngayon si, ano pong pangalan niyo po? Desiree. Si Ate Desiree po. Tatanong lang po namin po sana kung ano po yung opinion tungkol po sa kalagayan o kahirapan ng ating bansa. Tatawa. Ano ba? Tingin niyo po mga nangyayari po sa ating bansa ngayon. Yung opinion niyo po tungkol sa kahirapan po ng ating bansa. Sagutin mo, nahihirapan ka ba? Una, nahihirapan ka talaga. Sa pumuhay. Opo. Mga bilihin, butaan. Opo. Dito. Mahirap na ito kasi ng mga kabataan Ayun po. Tingin niyo po ba, maganda, sapat na po ba yung ginagawa ng gobyerno para ma-resolbahan po yung kahirapan sa ating bansa? Kulang pa kanilang ginagawa sa atin. Kulang pa po. Yung tingin niyo po yung kinikita niyo po sa pang-araw-araw, sapat po ba para sa pamilya po? Hindi po. Kung may masasabi po kayo sa Pangulo po, ano po bang gusto niyo parating para matulungan siya sa kahirapan po? Hindi po, okay lang po kung ano pong tingin niyo pong masasabi niyo po para ma-resolve po yun. Yan, trabaho, yung mga trabaho. Yes po. Salamat, ate. Apo.